So lahat kayo straight. Opo. Hindi ba siguro? Why does it matter? Ha? Pinakialaman ba namin ang gender mo? Nalaman ko lang po yung Cristel. Kasi po, madalas po siya kasi matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain niyo medyo weird po yung kasi may option na yun, parang bakla talaga. Minsan lang po nasasabi. Damn! Fuck! I really want to move on from this shit, but I can't. Grabe no? Grabe talaga sila mag-ano men. Ang grabe talaga. Shit. Nag-aayos sa sarili namin. Yung mga natututunan po namin, napapanood lang po namin siya sa YouTube, kung paano mag-makeup ng sarili, kung paano maayos yung sarili mo. And even our clothes po, sa department store lang din po namin nabibili. So, Damn. May neighbors pa kayo mga Wala po. Nalala ko sa yan. totoo po niyan, ang pinopromote po talaga namin yung musika ng Pilipino. And if given the chance to promote our music all over the world, we would be honored po talaga. And the honor will also be ours dahil po. hindi Oh lamang my kayong God, sisikat din shit. ng Pilipinas. Tito Boy, salamat. Ang ganda nun ha. Sabi ni Pablo gusto niya daw i-promote worldwide yung musikang Pinoy. Tapos sabi ni, kinounter yun ng Tito Boy na the honor will also be ours na ipopromote niyo yung Pinoy. Ganun dapat, pre, ha? Hindi yung puro negative to mga tikbalang ng mga ibang mga news ano na to. Tito Boy, I love you. Ano ba, may UFO nang dumaan, ha? Okay. Given the chance to promote our music all over the world, we would be honored po talaga. And the honor will also be ours dahil po. hindi lamang kayong sisikat din ng Pilipinas. Damn. Sabi ko kami nagtatalo. Yung grupo pinapanood, pizza Punyeta, hindi ko nga napanood to. Bakit yun? Baka finorward ko lang, tinignan ko kung maganda. Ganun ba yun? Hindi ko alam yun, ha? Okay. Okay, so Master Yakon, this is your request. Let's go. This is SB19 then and now. Okay. Ours dahil po. hindi lamang kayong sisikat din ng Pilipinas. Sabi ko kami nagtatalo. Yung grupo pinapanood, pizza dahilan din sa kanya, di ba? Ako bakit? Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo yan? Paano niyo ba sabi pinopromote mo yung K-pop? Gusto mo ba hanggang saan kayo naman? Ang daming kaganapan, kaya masasabi mo talaga na matatag talaga. Hindi biro. Tsaka compare niyo yung nung first press ko natin, tsaka yung press ko natin nung nirelease natin yung pagtatag. Tanggap mo ba? Kasi eventually, di ba? Nakikita mo si Justin kasi eventually, iba yung tsura niya kasi, di ba? Not to offend anyone. Meron kasi tinatawag na front-runner grupo, di ba? Kahit na mag-feeling grupo, ay hindi yung pinagawa ko, ito yung sinusundan ng fans, ito yung tinitilian, tapos pinapanood sila, yung grupo pinapanood, minsan dahilan din sa kanya, di ba? So, hindi ba naman kayo na sa point na since Justin, di ba yung Cruz, pag na-develop ito, guguha ko pa, ayan lang kasi, di ba? Grabe, no? Damn. Hindi ko naalala to na ganito to na alam mo yun, it comes to a point na hindi na siya normal na alam mo yun, yung isang tanong lang. Pero to question it na step by step na not to offend anyone ha, pero what do you mean not to offend anyone? Tapos sabi niya, the fact naman na si Justin lang yung anong fact? Bakit fact? Pangit ba silang lahat? Bakit naging fact yun? Pwede kasi this is beauty is subjective. So pwede napupugian ako kay Josh or napupugian din ako kay Ken or kahit kanino diyan. Bakit sinasabi niyang the fact is si Justin talaga yung Bakit fact? Ikaw ba yung may dala ng utak ng lahat ng tao na pangit na lahat si Justin lang meron?
Ang pangit ng narrative kasi na yun. Tapos meron pa dito, he's just a little skinny. Kasi payat si Ja. Hindi lang natapos dun sa ano dahil siya pinakapogi. Dahil din sa payat siya. Baka daw siya lang yung sinusundan dahil lang sa kanya. Yung ganong pagtatanong pang tanga. Wala nang other word to describe that shit. Wala siyang connection dun sa grind, sa galing ng grupo, sa kung anong gusto nilang marating. Wala siyang connection. It doesn't make sense to me. No offense din sa nag-i-interview Eto, let me use your word para sa iyo No offense din sa iyo pero punyeta ka. Ganun 'yun. No offense din sa iyo pero hangal ka magtanong, ang tanga mo. 'Di ba? Ang sarap bang pakinggan? Etong mga tanga na to kasi magtatanong sila ng offensive na shit. Tapos lalagyan nila sa harap ng no offense. No offense sa'yo pero tarantado kang hayop ka. Maganda bang pakinggan? Hindi, di ba? Bumabalik sa akin kapag ka napapanood ko tong putang inang ano na to interview na to Eto ba yung nagtanong na, eto ba yung namatay? Kasi sabi daw may namatay dito Rest in peace sa'yo. Rest in peace, sir. I'm sorry. But yung inaatake ko dito ay yung the way ka magtanong, hindi siya yung inaatake ko. Yung inaatake ko, yung thought na this way of asking somebody a question, prefacing it with sana hindi kayo ma-offend, is fucking bullshit. Hindi na uso ngayon, lalo na sa 2025. Hangal kang man, let me just bastos talaga putik talaga Sorry hindi ayoko maka-offend. Ulol! Ano yun? Rest in peace sa'yo, sir. Pero yung the way ka magtanong na walang connect It doesn't make sense Rest in peace, I'm sorry. Guess what? I'm not sorry. Kasi yung tanong naman yung inaatake ko, hindi yung tao Problema yung inaatake ko, hindi yung taong nagtanong. Kasi it could have been anyone at buhay pa siya ngayon, wala akong pake. Naiinis pa rin ako sa the way ka magtanong. Yun. Okay. Front ng grupo, diba? Kahit ang grupo ay ito yung pinakuha ko, ito yung sinusundan ng fans, ito yung tinitilian, tapos pinapanood. Ang pogi naman nila. Yung grupo pinapanood, minsan dahilan din sa kanya, diba? Aha. So, di ba naman kayo darating sa point na yes, di ba yung looks, pag na-develop ito, guwa ko pa, ayan lang kasi, di ba? Kaya nga, Master Joanna sabi ko rin, hindi ako magta-trash talk, pero ang hirap. Okay lang naman po yun. It's an edge for us. Kasi po, parang success ng isa sa amin, success na po ng buong grupo. So, more exposure for Justin is more exposure for us. Mas makikilala po siya, mas makikilala lahat kami. Wala pong inggitan sa amin. Walang inggitan sa amin. Ano ba yan, Stel? Ano ba yung ayos mo yan? Wait lang Yung nagtanong ba nun about kay, hindi ko kasi, yung kay Stel kasi naalala ko to. Pero yung about kay Justin na siya lang yung pogi, hindi ko naalala na, nung napanood ko to, hindi ko na maalala yun na may ganun pala. Kaya medyo yung inis ko, ngayon ko lang nabuhos dun sa part kay Justin, kasi ngayon ko lang talaga narinig yun ng maayos. Wait lang, eto bang nagtanong kay Stel, same din sa nagtanong kay Justin? Isang tao lang ba to? Eto yung nagtanong ng, ano yung style mo, Stel? Isa lang ba yun? Siya pa rin ba yun? Same lang. Damn, so punyeta talaga. Shit. So may problema talaga siya, no? May problema talaga siya. Napakataas ng ego, napakabastos. Alam mo yung willing kang i-exploit yung tinatanungan mo na in the first place ikaw yung may kailangan. Kasi media ka, you are asking questions. Wala kaming mapapala sa'yo. Hindi, meron naman kasi syempre nagmi-media nga sila, so nagbabalita sila, no? So meron, in a sense meron naman pala. Pero wala naman kayong ibabalita kung wala sila dyan. So you can at least give them some decency, and to bombard them with so much question na napakabastos lahat. Thank God I to pin in the middle of these are the only times I actually cash your life more power. Master Melody, thank you for the $10. Oh my God, pinapakalma mo ko, Master Melody. Thank you for calming me down.
with the $10. Thank you so much, Master Melody. I hope that you're gonna get rich in 2025 and the more years to come. 10 times na naman yung iyong yaman. Yung wealth mo will be 10 times, Master Melody. Thank you so much. Thank you so much. Abuhay pa tong nagsabi kay Stel. Well, nice. I hope. Ito ako ayoko din mag-hold ng grudge, pero kung ako si Stel, oh my God, man, I can't with that shit, because what's the difference sa dati at ngayon doon sa panglalait mo sa akin? Walang difference 'yon. 'Di ba? Kasi pagkatao ko 'yun, hindi 'yun talent ko, hindi 'yun ugali ko yung kiniticize mo, hindi yung siguro yung what drives me para abutin, hindi, walang connect eh. You are criticizing me based on my looks. So, kung nagbago man yung paningin mo ngayon, tarantado ka. Wala kang isang salita. Why are you judging me? 'Di ba? Ngayon sikat na ako, mabait ka na sa akin. Sorry, pero I don't give a fuck. Wala akong pakialam. Kung ako si Stel, I would really remember you. I'm sorry, pero hindi ako ganong kabait na sobrang babait para patawarin kita. Damn! Iba't iba yung sakit sa akin nun, men. Kasi walang connect yung tanong eh. Napaka-bastos eh. Di ba? Style yan. Yung style ko naman po ngayon, actually po, hindi ko po alam eh. Kumbaga, kung ano lang po yung... And sa mga hindi nakakaalam, umiyak si Stel sa backstage. Umiyak si Stel sa backstage nito nung time na to Imagine. Ito yung sugot ko. Sige, ganito na nga lang yung parang ganito po, yun na lang po yung inaisip ko. So lahat kayo straight? Opo. Hindi ba siguro... Why does it matter? Ha? Pinakaialaman ba namin ang gender mo? Linawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya kasi matagal na po kami magkaibigan. Close din po kasi siya madalas sa mga babae. So siguro po, baka po akalain yung medyo weird po yung kasi ito may option na yun, parang bakla talaga. Minsan lang po nasasabi. Damn! Fuck! I really want to move on from this shit, but I can't. Grabe no? Grabe talaga sila men. Ang grabe talaga. Shit. Ba't ganun? Ba't yung double standard nila? Fuck! Hindi ko in-expect na magagalit ako ngayong gabi. Napaka double standard no? Pero pag yung bakla, eto kunwari, waiter ako sa mall tapos tinawag mo na sir tong hangal na bakla na to, na sir naman talagang punyeta na sila na yan. Hindi ko nila lahat, pero may mga tanga lang talaga na entitled bitch. Pag tinawag mo sir, galit ka, ilalaki ka naman talaga. Tapos kami, ispyo nyo lang yung ganyang word na, parang bakla siya Tapos kami wala kaming karapatang offend. Punyeta kayo mga... Pag tinawag silang sir, galit sila. 'Di ba? Hindi ko nila lahat, pero punyeta talaga men. Ang bastos talaga yung eto pa, hindi lang yung the way, hindi lang yung pagsabi niya Yung the way niya sinabi din 'Di ba? Puto galit tawagin sir ang putik. Ano ka ba? Kung ayaw mo tawag na sir, magbabae ka, magpahaba ka ng buhok, tas magpa-surgery ka na talagang hindi ka mukhang lalaki kasi merong ganun may tataas mo. Thank you, Master Melody. Pinapahay blood kasi talaga ako nito 'Di ba? Grabe tayo daw niya sabihin yung bakla. May talaga may tono na parang bakla. Parang ganun Ano yung inaisip ko? So lahat kayo straight? Opo. Hindi ba siguro linawin ko lang po yung Estel. Kasi po, madalas po siya kasi matagal na po kami magkaibigan. Saka hindi enough na 'di ba nagsabi na siya na tinanong niya, so lahat kayo straight. Tapos sumagot yung SB19, opo. Hindi pa enough, no? It's not enough for your hollow mind. Walang laman talaga sa mga babae. So siguro po, baka po akalain yung... And if you're gonna argue na you are more intelligent than me, sir, tunog bakla ka pero okay, since mahilig ka naman mag-assume,
bakla ka siguro. Kasi yung the way kung pakinggan yung boses mo, parang bakla din eh. Di, kasi mahilig ka din mag-assume, so I assume that you are a gay. Di ba? Bakla ka. So ito kung sasabihin mo sa akin, sir, na mas matalino ka sa akin, I can rebut otherwise na hindi. Kasi intelligence ay hindi nasusukat sa pinag-aralan mo, kung journalist ka ba. Kasi para sa akin, nasaan yung code of ethics mo? Nasaan yung ethics nyo as journalist? Meron siguro, di ba merong ganyan? Na you should, may mga ano yan eh, may mga guidelines siguro kayo na wag maging bastos. 'Di ba? Meron sigurong ganoon, but di mo inaral 'yun. If you're gonna argue that you are more intelligent than me, hindi ko tatanggapin 'yan. Mas bobo ka sa akin. Kasi wala kang kasi yung dignidad, yung ugali, tsaka yung pagkatao hindi natuturo sa paaralan 'yan. Kahit may masteral ka pa, mag-doctorate ka pa, wala akong pake. Gago ka pa rin. Nandito ka pa sa paanan ko. 'Di ba? Graduate lang ako, wala akong master at doctorate, pero yung ugali, you cannot learn that shit from school. Yung kabastusan mo, it just defines you as a low life human being. I'm sorry, this is the past. So yung nilalait ko dito, let's just put this on record na yung past na to. Baka nagbago ka na, I'm sorry, but I am criticizing you dito sa video na to. So you just have to take it. Total, eto naman talaga yung talent nyo, di ba? Manggago ng kapwa at mang-assume, mang-criticize. So, I'm just doing you a favor for doing your job na ako naman gagawa. So, huwag ka magalit. Huwag mo kayo demanda. In all legal matters, this is just my opinion. My humble opinion sa'yo, sir. Huwag magalit ka, tawagin kitang sir. Okay, tuloy. Weird. Kasi may kapatid na yun, parang bakla talaga. Minsan lang po nasasabihin na parang... Wait lang, gusto ko marinig yung bakla eh. So siguro po, baka po akalain nyo medyo weird po yung kasi may kapatid na yun, parang bakla talaga. Minsan lang po nasasabihin na parang deserve po ba talaga dyan? Kasi parang hindi ka... Yes, Master Melody. Tagapagtanggol, kalmado lang. Nung nababasa ko po yun, parang sabi ko sa sarili ko, ganun pala talaga yung tingin sa akin ng tao. Tapos naisip ko, kung ganun yung tingin sa akin ng tao, okay lang, embrace ko na lang kung sino talaga ako. At kung ganun yung tingin nila, okay lang, basta mahalaga ko, kilala ko kung sino ako. Damn! Ano yung Slay! sa sarili ko. Kaya po ako nandito kasi alam ko kung deserve. Kaya po ako nandito kasi alam kong deserve ko. Stel, I love you. Shit! Oh my God. Ang ganda ng sagot ni Stel dun ah. Pinaglaban niya yung sarili niya dyan. Alam ko po ano yung totoong sarili ko. Kaya po ako nandito kasi alam ko kung deserve. Paano niyo nasabing pinopromote yung feedback? Eto. Eto, hindi ako ma-offend sa ganyan. Kasi valid yung tanong eh. Hindi ako pwedeng sabihan na hindi ako pwedeng ma-offend doon sa walang silbing mga tanong nila kanina. Kasi those are really personal questions. Kung may dignidad ka, hindi mo itatanong yun. Napakabastos kasi noon, di ba? Even a child can say na binabastos mo siya. Di ba? Kaya hindi mo pwede akong awatin na huwag kang magalit dyan. Kasi those questions doesn't make sense to me. Pero ito, yung sinasabi niya, paano niya sasabi na pinopromote yung P-pop kung ginaya niya yan? Diba? It makes sense eh. Kasi nandun ka sa topic eh. Kaya nga may press con para malaman yun. Not to be too personal sa personal life ng mga taong yan. Yun yung naiinis ako na may halong insulto sa pagtatanong. Diba? Ang pangit eh. Nowadays kung tatanungin mo yung bakla, nowadays kung misgender mo lang magtanong ka, magsabi ka na, sir, ano po order nyo? Galit na kayo agad, di ba? Tapos, di ba? Yun lang yung point dun eh. Equal ba? Equal rights. Ano yung totoong sarili ko? Kaya po ako nandito kasi alam ko kung deserve. Paano niyo nasabing pinopromote yung feedback? Hindi nila alam yung language, except that siguro sabihin na you're from the Philippines. So how will you promote K-pop? Alam po natin na naninibago po tayo lahat sa ganitong musika po sa Pilipinas. Pero this is a new kind of thing na
sinusubukan po namin sa Pilipinas na sana po, gusto po namin mawala yung takot ng mga Pilipino na mag-try ng bago para po mag-evolve po yung music industry in the Philippines. Yung goal po talaga namin is in the future po, parang makilala po tayo sa ganito na sing and dance or may mga bago po tayo mga genre na pinapasok sa Pilipinas para in the future po, marami na pong susunod na katulad namin na parang idol group nga po at makilala po tayo sa buong mundo. Ito po yung first time na makikita natin. Grabe na, papagustuhin namin yung sing and dance. Dancing hardly and then singing hardly at the same time. Kumbaga, mapapakita natin yung talento namin na all around namin tayo. At kung mauso man dito sa Pilipinas. Isipin mo, lahat ng mga sinabi nila sa mga past interviews nila, ginawa nila lahat, no? Wala akong makitang isang lie o isang dream nila na hindi nangyari. Nangyari lahat. Sobra pa nga. Tingnan mo yung mga performance nila ngayon, mga Gento, mga Mana, sing and dance hardly. Legit! There's no lie. Ginawa lahat ng SB19. They are the man of their words. Pag tumutok, yung atong genre sa Pilipinas, mapapakita rin natin sa ibang bansa, hopefully na ganito ang Pilipino, magagaling ng tamang sa lahat, kaya mag-craft niya feeling. Kaya doon po, mapapakita natin ang buhay. Gusto kong malaman kung hanggang saan kayo tatagal. Hanggang saan kayo tatagal? Grabe din yung glow up no? Yung setup, yung lugar. Tapos pinakakaiba is yung tanong ng tao. Nung questioning sa atin nung una natin, parang super doubtful. Damn! Shit! Tama na naman ako. 'Di ba sabi ko kanina yung room na in-interview sila sa first time. Yung laman ng utak ng tao, doubt, puro doubt. Tama ka sabi ni Jao. Yung unang tanungan daw, super doubtful, man. Ganda eh, curve speech eh. Yung lugar. Tapos pinakakaiba is yung tanong ng tao. Nung questioning sa atin nung una natin, parang super doubtful nung lahat, ng media. Si Justin kasi eventually, ito yung sure na kasi diba? But not to offend anyone. Well played. And one of you share which lyrics from any song is personal to you and after overcoming so many challenges and achieving great things, what other goals do you have in mind after you're starting to air not only with your release but also with your company? What has it been like having full reign over your music and artistry? Siguro masasabi ko na matatag na tayo kasi ang problema na natin ngayon, yung dami ng ginagawa natin. Dati, naghahanap tayo ng gagawin. Legit. Yung challenge mo dati, ano susuotin natin? Wala pa tayong costume. Ano kakainin natin? Ngayon, ano ba? Hindi. Ano tayo kakain? Pero ngayon, ano bang kakainin? Ano kakainin? Tapos ngayon, sobrang Punyeta, dami ng imagine mo. events, diba? Nasa Iloilo lang sila, punyeta. 5 hours lang yung biyahe sa bahay. Woo! Sayang, no? Di man lang ako napadpad, siguro nasa Zamboanga ako nung time nito. Kaya hindi ko alam. Or nasa Manila. Kaya san kasi ako napupunta. Parang hatid ka na natin. Filipino group is making waves among K-pop fans with one of their rehearsal videos for their song Glow Up going viral. Kaya po lang, di ko talaga kasi namin inaasahan yung nangyari ko. Like na yung page ng SB19! 1 million views on ang music video namin sa YouTube! Oh my God! Oh my God, boys! Ay, tapos na? Kala ko tapos na.
Negros. Ano yung nabash sila, di ba? Yung sabi daw, nagano daw ng, the abs, let's go. Wait lang, is there anyone here na nakapunta sa 10 concert? Meron ba? Meron bang ni isa dito sa mga master natin nakapunta kahit sa anong concert nila sa 10 na yon na libre? Meron ba? Wala ata. Meron ba nakapunta sa 10 na yon? Kasi parang mga siguro 18 na ba yun? O Aurum pa lang. Kasi parang napaka-early pa nun, di ba? 10 libreng concert? Men. Oh my God. Kaya nga Masagula, same. Lamag ng cellphone ko. Kaya nga Master Renji. Grabe no, yung mga OG yan eh. Salamat sa pagsuporta nyo dati pa. If you see yourself as a group or an individually 3 to 5 years from now, what would you guys want to do? Like, what activities would you want to do? Get in the zone. Pagsibol. Kaya nga masurdes. Oh my God. Isa yung hiling ko ngayon sa sana magkaroon ng ng music video yung Mana. Gusto ko magkaroon ng music video yung Mana talaga, gagi. Sobrang ganda kasi nun. Sobrang ganda i-perform. Ayan, light stick. Walk down memory lane filled with exclusive moments. 1, 2, 3, begin! Masujula, nandun tayo sa likod, oh. May pangalan na Stel. Yung main goal po kasi talaga namin in the future, gusto po namin ma-inspire yung mga kabataan, or hindi lang po mga kabataan, bawat Pilipino po, magsisend po kami ng message through our music na huwag po tayong matakot sumubok ng mga ganitong klaseng bagong music po sa industry, and huwag po tayo susuko sa pangarap natin, push lang po ng push, tapos huwag po tayong mawala ng pag-asa. Hopefully, in the future, pag nag-release kami ng album, masasabi namin talaga na gawang Pinoy at Pinoy kasi kami na ang gumawa. From lyrics to the instrumental to the choreography, lahat Pilipino. Yun po yung main goal ng trip namin. Kaya kang Basaldana, sana nakilala natin sila mas maaga. Nag-reminis ka na dun sa nakaraan. Yung mga nakaraan yung mga nakaraan mo na alam mong pinatatag ka. Yung mga ganun bagay. Okay na yung sobrang busy kaysa walang ginagawa kasi talaga natin lahat yung nag-aabang tayo sa wala. Hindi natin alam kung ano yung parang yan nga yun yung gusto ko lang ipasok yung sa Crib Zone. Parang ito lang yung meron tayo parang gawa sa pawis luhat ko. Wala tayong koneksyon, wala tayong resources, ni costume, wala tayong pambili, wala tayong pangkain. Parang ito lang yung meron tayo, pero ito yung narating natin. So, ano pa yung makakabuwag sa atin? Ano pa yung makaka-break sa atin? Di ba? Wala na. Habang buhay na yan. We are SB19. SB19's Bazinga. Asian pop superstar SB19. Oh my God! We're hanging out here in LA with SB19. Hey, best artist, SB19. Wait lang, thank you kay Pop Culture. Napakagaling niya mag-ano ng mga ganito. Thank you, Pop Culture PH. Gagi, isub niyo yan. Maraming salamat sa video, men. Ang galing niyo dyan. Icon Award in SB19!
But the thing is, you're doing this not only for you, but for the Philippines. Indeed. We love you guys. Thank you so much for coming by. We're about to introduce you to the #1 Filipino boy band. They are SB19. Oh, we've been looking forward to this. The unstoppable group from the Philippines who have shattered records, gained fans all over the globe. We welcome the incredible SB19. Pretty wild that you're on a tour of this magnitude. You're selling out in LA. Oh my God! Wow, so that was amazing! From pop culture right there, man. Gagi. Tingnan doon natin yung parang simula at wakas. Meron yung siya dito eh.